Magandang araw mga bata! Ako si Sir Wilfred Caras, ang inyong guro sa ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao. Bago tayo dumako sa ating leksyon, iyuko ang ating mga ulo at magdasal. O God Almighty, behold us thy loving children, offering thee today our works and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, that we may merit the blessings for ourselves, our school, and our beloved country, the Philippines. Amen. Magandang araw mga bata, tayo ay nasa Module 2 na ng Edukasyon sa Pagpapakatao. Katotohanan, susuriin ko. Mahalagang mahanap ng isang tulad mo ang katotohanan. Ito ang nagiging batayan ng pagpili ng hakbang na gagawin. Marapat na pag-aralan muna ang mga impormasyong nakalap bago ito isakilos. Karaniwang nagmumula ang mga impormasyong ito sa balita, patalastas at programa sa telebisyon. Kaya't mahalaga rin ang pagsungguni upang masiguro ang katotohanan ng mga ito. Sa module na ito, inaasahang nakapagsusuri ka ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin, batay sa mga nakalap na impormasyon mula sa balitang napakinggan, patalastas na nabasa o narinig, programang pantelebisyon na napanood, o taong nasa kinauukulan na pagsasangganuan. Basahin natin ang dialogo. Martes, malakas ang ulan sa labas. Abala si Nanay Emma sa paghahanda ng almusal. Samantalang si Mia naman ay nagmamadaling pumasok sa kusina. Inay, wala pa rin kaming pasok. Suspindido pa rin daw ang klase ngayon, sabi ni Joy sa akin. Ganun ba? Wala naman ako narinig sa radyo na isuspindido ang klase ngayon. Pero inay, totoo raw po. Wala na naman kaming pasok ngayon. Sandali lang. Anak, at tatawagan ko ang iyong guro. Pagkatapos makausap ni Aling Emma ang guro ni Mia, sa telepono ay tinawag niya ang anak. Anak, humanda ka na at mag-almusal. Mayroon na kayong pasok ngayon. Kahapon lang walang pasok dahil sa malakas na ulan, sabi ng inyong guro. Sabihan mo na rin si Joy. Sige po, inay. Pupuntahan ko po muna si Joy sa kanila. Sagutan mo ang mga tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ano ang balitang natanggap ni Mia sa isang umaga? A. Suspindido pa ang klase. B. May darating na bagyo. C. Sasama sila sa palaro. D. Magkakaroon ng palatuntunan. Number 2. Saan nanggaling ang balita? A. Balita mula sa radyo. B. Anunsyo mula sa gobernador. C. Sa kamag-aral na si Joy. D. Sa punong guro ng paaralan. Number 3. Paano tinanggap ni Mia ang balitang narinig? A. Pinaniwalaan niya agad. B. Sinuri ang katotohanan ng impormasyon. C. Sumangguni sa kaniyang guro. D. Sinabihan ang ina na alamin ang katotohanan. Number 4. Kung ikaw si Mia, ano ang natutunan mo mula sa nangyari? A. Maging mapanuri sa mga impormasyong natanggap. B. Maniwala agad sa impormasyon binibigay ng kaibigan. C. Humingi ng tulong sa taong kinauukulan upang malaman ang katotohanan. D. Timbangin muna ang mga impormasyon kung ito ay tama o mali. Number 5. Anong katangian ang ipinakita ni Aling Emma nang tinanong niya ang guro ni Mia bago pinaniwalaan ang sinabi ni Joy? Siya ay may A. Mapanuring pag-iisip. B. Malakas na katawan. C. Magandang tinig. D. Busilap na puso. Katotohanan, susuriin ko. Ang katotohanan ay madali nating malaman sa tulong ng mga taong kinauukulan.
sinasabing dalawa ang mukha ng tao, isang totoo at matapat at isang sinungaling o manloloko. Sa dalawang mukhang ito, saan ka ba pumapanig? Sino sa kanila ang dapat mong paniwalaan? Ang model na ito ay makatutulong sa kung paano mo suriin ang katotohanan bago ka gumawa ng anumang bangin tulad ng pagsangguni sa taong kinauukulan. Malalaman mo rin ang kahalagahan ng ganitong hakbangin sa pagsusuri ng katotohanan. Basahin ang sitwasyon at sagutan ang katanungan tungkol dito sa tulong ng graphic organizer. Si Mario ay mag-aaral sa ika-4 na baitang. Isang araw kasama niya ang mga kamag-aral ay sila ay naglaro ng football. Di nagtagal, pinatawag siya sa opisina ng punong guro. Tahimik silang umupo. Pagdating sa opisina, tinanong sila kung sino ang nakabasag ng salamin sa bintana. Kaagad na tumayo si Mario at lumapit sa kanilang punong guro. Inamin niya na siya ang nakabasag nito. Sinabi niya na hindi naman niya sinasadya ang pangyayari. Nagkataon lamang na napalakas ang pagsipa niya ng bola kaya tinamaan ang bintana. Binati siya ng punong guro sa pag-amin sa kaniyang nagawa. Simula noon, siya ay hinangaan ng lahat. Ano-anong mga katangian ang taglay ni Mario nang sabihin niya ang totoong nangyari? Ilagay ang mga katangian ni Mario dito sa numero 1, 2, 3, 4 at saka 5. Ang katangian ni Mario. Basahin natin ang tula. Katotohanan, alamin ko, Binibining Lea D. Perez. Ang media ay kasakasama sa araw-araw ng buhay nagpapasigla sapagkat maraming impormasyon ang dala na nagiging gabay sa tuwina. May napakinggang balita o kaya'y patalastas na nakakahalina sa telebisyon na papanood na programa. Hatid na impormasyon ay kapani-paniwala. Ngunit paano ko ba malalaman kung ito ay may katotohanan? Sino ang aking dapat sanggunian upang tama ay mapatunayan? Ang pagsusuri ng katotohanan ay isang mainam na hakbang. Ang pagsasangguni sa taong kinaukulan ay tamang otoridad na maaasahan. Sagutan ang mga katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Number 1. Saan karaniwang nagmumula ang impormasyong nakalap sa ating paligid? A. Mula sa usap-usapan ng mga kapitbahay. B. Sa mga pang-araw-araw na pangyayari sa ating paligid. C. Sa balita, patalastas, nabasa o narinig at sa telebisyon. D. Mula sa sinasabi ng matalik na kaibigan. Number 2. Ang mga sumusunod ay mensahe na nais iparating sa iyo ng may akda ng tula maliban sa isa. Alin ito? A. Katotohanan. Ang katotohanan ay mabilis lang malaman kahit hindi na masasangguni sa ibang tao. B. Ang pagsusuri ng katotohanan ay kailangan bago gumawa ng anumang hakbangin. Letter C. Sa tulong ng mga taong kinauukulan ay malalaman natin ang katotohanan. Letter D. Ang pagsangguni sa taong kinauukulan ay siyang tamang paraan upang malaman ang katotohanan. Paano malalaman ang katotohanan? A. Pagtatanong sa kahit sino. B. Pagsangguni sa taong kinauukulan. C. Pakikinig sa sabi-sabi ng iba. D. Pagbabasa ng fake news. Number 4. Bakit kailangan maging mapanuri? Ang sumusunod ay mga magandang dahilan maliban sa isa. Alin ito? A. Upang masuri ang katotohanan. B. Upang malaman ang tama sa mali. C. Upang tama ay mapatunayan. D. Upang malaman ang chismis. Ang sumusunod ay ang mga dahilan ng pagsangguni mula sa taong kinauukulan ng katotohanan maliban sa isa. A. Upang pagkakamali ay maiwasan. B. Upang pagkalito ay malinawan. C. Upang katanungan ay masagutan. D. Upang masisi ay maramdaman.
Tandaan natin, bakit mo pinipiling gawin ang isang bagay? Karaniwang mayroon kang pinagbabatayan ng iyong pinipiling gawin o kilos. Kalimitang ito ay nakalap mula sa balitang napakinggan, patalastas na nabasa o narinig, napanood na programa, pantelebisyon o maging mula sa kinaukulan na pagsasanggunian. Ano naman ang pinagmumulan ng iyong pinagbabatayan na kilos o pagpipili? Mahalagang sinusuri mo ang katotohanan ng mga ito bago gumawa ng anumang hakbangin. Mahalagang pagsumikapan ng isang mag-aaral na tulad mo na malaman o matuklasan ang katotohanan bago gumawa ng isang hakbangin, desisyon o kilos. Dahil ikaw ay nasa murang edad pa lamang, maaaring limitado pa ang iyong kakayahang matuklasan ito. Upang ikaw ay magabayan at mailayo sa kapahamakan, marapat na isangguni mo ang taong higit na nakaalam ng katotohanan tulad ng pulis, guro o personalidad sa radyo o telebisyon. Sila ang mga taong kinauukulan o nasa kapangyarihan. Sila ang nakatalagang magbibigay ng tamang impormasyon kaya't sila ang makapagkakatiwalaan. Maaari kang magkamali sa iyong hakbangin o desisyon sa pagsusuri ng katotohanan kung hindi mo ito isangguni sa tamang kinauukulan. Nararapat na lamang na malaman mo kung sino ang mga ito. Hindi lahat ng balitang narinig o nababasa mo ay totoo. Kaya nararapat lamang na ikaw ay magsangguni sa taong kinauukulan na makatutulong sa iyo na makuha, malaman at maunawaan mo ang tamang impormasyon. Malaking maitutulong ng iyong magulang upang makagawa ng paraan na maaring marating ang mga taong ito. Nawa ang bawat isa ay maging mapanuri upang maiwasan ang maling impormasyon at maghari ang katotohanan at kabutihan. Ngayon, sabihin natin ang mga sitwasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot para sa bawat bilang. Isulat ito sa iyong kwaderno. Ganon din ang gawin sa 2 and 3. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang gawain, lagyan ng check ang bilang ng pangungusap na nagpapakita na ito ay nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin tulad ng pagsangguni sa taong kinauukulan at X naman kung hindi. Four at 5, ganun din ang ating gagawin. Lagyan ng check kung ang pangungusap ay sumasangguni sa tao. Tamang tao. Ikalawang gawain, basahin ang halimbawa ng patalastas, sagutin ang tanong pagkatapos nito, isulat ang iyong sagot sa patlak. Narito ang iyong hanap, bangong humahalimuyak, nagpapakinis ng balat, maghapon ka ng pawisan, mananitili ang kapreskuhan. Freshy soap, sa halagang abot kaya, bili na! Number 1, alin kaya sa sinasabi ng patalastas ang katotohanan? Bakit mo ito nasabi? Number 3, batay sa patalastas, bibili ka ba ng produktong Freshy soap? Bakit? Ano ang dapat mong gawin upang masuri ang katotohanan bago ka gumawa ng anumang hakbangin? Lagyan ng check ang kahon ng mga dapat mong gawin. Ano ang dapat mong gawin upang masuri ang katotohanan bago ka gumawa ng anumang hakbangin? Lagyan ng check ang kahon ng mga dapat mong gawin. Isang araw, napansin mong madilim ang kalangitan at malakas ang hangin. Naisip mo na baka may bagyong darating. Ano ang dapat mong gawin upang malaman mo ang kalagayan ng panahon? Tayahin. Lagyan ng check ang bilang ng pangungusap na nagpapakita na ito ay
nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang banging tulad ng pagsasangguni sa taong kinaukulan at X naman kung hindi. Para sa ating karagdagang gawain, nagkagulo sa loob ng klase ni Binibining Perez dahil sa balitang ito. Jessie, alam niyo ba, pumuputok na naman pala ang bulkang mayon? Leo, ano? Totoo ba yan? Nakakatakot naman. Jessie, oo, totoo daw ito. Rene, hala, paano na tayo? Baka mamaya maabutan tayo ng makapal na abo. Jessie, kaya nga dapat tayong magpaalam na kay Binibining Perez na makauwi ng bahay at makapaghanda sa paglikas. Binibining Perez, sandali lang mga bata. Sigurado ka ba, Jessie, na totoo ang balitang iyan? Ayon sa balita na ibinahagi ng PBOK sa radyo ngayong umaga, hindi ito totoo. Tanging impormasyon na nagaling sa opisina nila ang dapat paniwalaan ng mga tao. Kaya kailangan nating suriin ng mabuti ang mga impormasyon kung ito ay totoo o hindi. Dahil maraming fake news ngayon. Jessie, pasensya na po ma'am. Hindi ko po alam na hindi pala ito totoo. Narinig ko lang po ito sa aking mga kaibigan. Binibining Perez, hayaan mo na. Basta sa susunod, dapat mong munang suriin ang balitang natanggap upang hindi ito maghatid ng takot sa ibang tao. Kailangan hintayin natin ang tamang otoridad sa pagbibigay ng impormasyon. Mga bata, opo ma'am, ito ay aming pakatatandaan. Batay sa nasabing sapin ng klase ni Binibining Perez, bakit kaya dapat mong suriin muna ang balita? Isulat ang iyong sagot sa graphic organizer.